Ano mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan na to? Pwede nangyari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ano meron dito? Si Empress mo. Emperor pala to. Emperor, Queen of Pentacles, High Priestess, King of Cups. Ano to? Clarify muna natin to. Itong Emperor. Ay. Three of Swords, oh. Baliktad na. Two of Pentacles, baliktad din to. Seven of Pentacles. Ano meron? Parang in pain siya dito eh. Kasi ito organization, ito disorganized. Tinatry niya somehow i-organize ang buhay niya. Dahil nagmula dito sa disorganized. Pero hindi ko nakuha yung exact subject dito. Kasi parang yung effort niya dito hindi nare-rewardan. Tingnan natin. Gamit to. Para may idea tayo. Dahil hindi ko makuha yung ano eh. Pinaka-detalye. Pinaka-subject. Ito yung energy. Pero yung subject, tungkol saan yun? Tungkol ba sa relasyon? Ka-work? Relasyon? Trabaho? Friendship? Career to? Ano yung dating nagpapagod yung tao dito? So, pwedeng kayo mismo to, person nyo, kakilala, o idol. Basta someone na malapit sa inyo. May trabaho siya eh, kaya lang parang in pain siya kasi napapagod siya sa wala. Parang na-stress siya dun sa workplace. Lalo na siguro kung baguhan lang siya. Apprentice pa lang siya dun sa workplace. Sabihin natin 3 years. Mga less than 3 years sa workplace. So ito kasi commitment eh. Nagmukha na tong trabaho kasi katabi nito ay pera.
So, ganun eh. Parang trabaho siya ng trabaho. Hindi siya satisfied sa balik ng effort niya sa kanya. Balik ng income. So, binuhos niya yung effort niya, yung reward na income, hindi siya satisfied. Ngayon, papaka-logical siya dito sa Empress. Emperor. Ayun, ano to? Queen of Pentacles. So, dito naman sa Queen of Pentacles natin, uh, magpapaka-practical siya in a way na wala pa kasi siyang maipapalit dito sa work na to. Kaya, tingin ko hindi pa siya magre-resign. Uh-huh. So, pag pinagsama mo yung Emperor at Queen of Pentacles, ang dating sa akin, papaka logical at practical siya sa pag-handle ng sitwasyon. Hindi siya magiging impulsive. Magre-resign agad. Gahanap mo siya ng solusyon bago siya magka-come up sa conclusion na yun nga na mag-resign. Pero sa ngayon wala pa. Hindi pa siya magre-resign although hindi siya satisfied o sad siya sa income niya. So, paano niya malalampasan itong ganitong klaseng problema? Since wala pa nga siya maipapalit at di niya pa rin alam kung anong gagawin niya. Kasi sa point na to, April, magiging sad siya sa work. O baka nga nangyayari na to ng March. Pero wala pa kasing solusyon eh. Mag-iisip pa lang siya dito. Kasi ito, go within. So, ang dating, nasa process pa lang yung iba sa inyo ng reflection. Reflect upon the desires of your heart. Basahin ko lang. You are a very intuitive person and there are many wonderful insights that lie waiting inside you. Take time to be quiet and reflect upon the desires of your heart through meditation or prayer. There's no need to take action right now. Be patient with yourself. O, diba? Kahit dito, sinasabi na wala siyang action na gagawin. O, yun yung ina-advise. Kumalma siya. Huwag siya magpadalos-dalos. Lalo't wala pang ang kapalit at di niya pa alam kung anong gusto niya ba talaga sa buhay niya. Ngayon, papasok tong King of Cups. So, may someone na magbibigay ng advice sa kanya dito. Tungkol dito sa problema niya. Wow, ito sabi oh. Sabi, basahin ko na nga lang. This situation requires emotional maturity and total trust. You're surrounded by those who have only the best intentions, so you can rely on the advice you're given. Challenges will be resolved. This card also indicates a generous, humanitarian, and refined person whom you can completely depend on. This could be a reference to these characteristics within yourself. So either may mag-a-advise sa kanya para ma-solve tong problema o siya mismo yung makahanap ng solusyon sa problema niya.
Pero tingin ko ang solution na mahanap niya ay magstay muna. Kasi ano to eh, pag-balance ng logic at emotion. So, tingin ko magka-come up siya sa conclusion na magstay muna sa company for as long as wala pa siyang maipapalit o makitang maipapalit dito sa work na to. O dahil hindi pa siya sure kung ano nga bang gusto niyang trabaho. Mahirap kasi yung jump ka ng jump sa work na hindi mo naman totally gusto. So, dito nasa process pa lang ng pag-reflect yung bida sa kwento kung ano nga bang gusto niya sa buhay. Kasi nagmumukha na siyang directionless dito eh, sa career. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero same lang yung ending. Anyways, hindi naman to relationship reading, so wala tayong clue. May mga ginagamit akong clue pero sa love reading ko lang gagamitin. Kapag ganito. Tarot. Anyways, ibang senaryo to, okay? Minsan nagdurugtong, madalas hindi. Tingnan natin. Pero madalas na hindi nagdurugtong yung kwento. Anyway. Wow, fortune wedding. So, more likely may engage sa iba sa inyo. O, someone na malapit sa inyo may engage. O, idol na yun nga, mababalitaan nyo na lang may engage o nakaschedule na yung wedding. Pero kung kinasal, bawa April na ngayon, tapos late nyo na nalaman, nakasal na yung tao. Magiging fortunate naman yung kasal nila. Whether na late nyo nalaman o gaganapin pa lang sa future. Basta April siya tatama tong wedding. Magiging fortunate naman yung kasal. Don't worry. Dahil nandito yung fortune at wedding mo. So, kung di pa yan nakaschedule, edi proposal pa lang. Engagement proposal. May ma-engage sa iba sa inyo o again, someone na malapit sa inyo. Ngayon, ibang case, kung dito literally wedding, new contract to, business deal, new project, renewal of contract, or any form of contract, or new job, ay posible para sa iba sa inyo. Or new partnerships, ano kaya itong fortune na to? Pwede rin kasing yung fortune ay all about pregnancy, kung gusto, di ba? Kung nais mabuntis, possible dito. So, may someone na mabubuntis. Whether kayo mismo to o kakilala nyo, na yun nga, mababalitaan nyo na lang na buntis na pala siya. O manganganak na. Kung manganganak to ngayong April, wala namang problema. Sa baby, hopefully, pati sa nanay. Saka yung delivery ng baby, hopefully, ay mabilis lang. O, hindi man literally mabilis kasi pangit din pag sobrang bilis. Normal lang yung bilis, okay? Normal yung bilis at hindi ganun ka-painful. So again, hopefully. Ano pa bang maisip dito?
Sabihin natin nagkakaproblema yung iba sa inyo sa workplace, maayos pa naman yan. Don't worry. O baka ma-invite yung iba sa inyo sa any form o any kind ng celebration. O baka kayo mismo yung magpapa-celebrate dito. Basta sana natin tong fortune na paparating para sa iba sa inyo o mahal sa buhay, kakilala, o idol. Mm-hmm. So, may lover boy tayo dito. May iba sa inyo na single na maaring magkaroon ng manliligaw o baka kayo yung manligaw. Kasi case to case basis eh. Kasi nga may lover boy tayo dito. Pero hindi naman to necessarily boy. Kundi ano siya, romance. Nagalaman siya sa romance. Ngayon, ang pwedeng senaryo dito, arranged marriage. Kung dito arranged marriage, eh, yung tao ay yung new love interest dito ay medyo may edad na. Ayun, may edad na yung tao. May edad o wise o eksperyensyado o baka matanda na. Kasi kung matanda na yan, mga 40 yan pataas. Yung ma-attract ng iba sa inyo o kayo yung ma-attract sa kanila. So, para to sa mga single, saka ano siya eh, may pagka-traditional. O yun yung hinahanap niya sa next partner. Traditional husband, wife, gano'n. So again, kung di siya to, na may pagka-traditional, ayun yung hinahanap niya sa new love interest. Actually, ibang case din ay, kasi matalino to eh, scholar. So, maaaring yung taong tatamaan nito o yung someone na paparating, ito yung description, okay? May lisensya, matalino, may kailangan sa science yung kanyang work o creativity. Diyan papasok yung fine arts, yung grabe yung imagination. O science. Malawak kasi yung science eh, no? Diba sa science? Law. Actually, pwede rin dito law. Sabagay, lisensya naman din yun. Anyone na may lisensya, yung work na may kailangan sa lisensya, o lisensyado siya, kasi pwede dyan yung ano, doktor, lawyer, nurse, medtech, police, di ba? Basta may lisensya. Um, judge. Ayan pa ba? Artist. Sabagay, nasa fine arts yun, no? O expert na siya sa trabaho niya. So, pag expert, mga 5 years and above yung trabaho, kung di man siya lisensyado.
So, well experienced na siya sa trabaho niya. May 5 years and above na siyang experience. So, yun yung paparating sa mga single o malapit sa inyo na single. Ayan. Ganyan yung description ng taong paparating sa kanya. Um, ano ba ba? Ngayon, kung in a relationship, yung nanonood, kung sakaling magkahiwalay sila ng landas for some reason, sabihin natin may magto-travel, o LDR, may tendency na yung lalaki, yung madalas makaka-miss dun sa person niya. Ayun. Anyways, punta na tayo dito sa last deck. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa mo na malapit sa inyo. General advice na to for the whole month of April 2025. I choose to learn through love. Hope is the conduit for miracles. Ito maganda. Milagro. When I'm connected when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.